Hey guys! So for today's video, so ito na nga yung mga clips na nakunan ko nung ginawa ko tong aking hardbound photo book. So after ko nga siyang ma-print, so pwede nyo siyang i-print na naka A4 o pwede kayong mag-cut na katulad nitong ginawa ko. So kinat ko na siya bago pa ako nag-print. So watch nyo muna yung isa ko pang video para alam nyo kung paano ko siya in-edit sa Canva, kung paano ako nag-set up. So ito nga, ilalaminate ko nga siya sa 30 micron. So lahat ng pages guys, nilalaminate ko siya sa 30 microns laminating film. So yung init nito is nasa 100 degree lang siya. So yung gamit ko naman na laminator is yung heavy duty na laminator para ma-adjust natin yung init nga niya. So kung itatanong nyo naman yung gamit ko dito sa ating insert, 140 GSM na double-sided na glossy photo paper yung gamit ko nga dito. So hinihila ko lang yung dulo ng film para hindi magkulubot kapag nilalaminate ko nga siya. So lahat ng mga ginamit ko dito guys, ilalagay ko yung mga link sa comment section. So ayan na nga, after ko nga siyang malaminate, so tinanggal ko yung mga excess ng film, ginupit ko lang siya, and ito na yung magiging kinalabasan niya. So yung mga puti dyan, so ikakat pa natin yan siya. So ito yung ano guys, purpose doon sa layout ko kung bakit meron akong pasobra. So ayan, tinaktak ko lang siya ng maigi kasi nga staple na natin siya gamit nga itong heavy duty ko na stapler. So 50 pages itong ginawa ko. So yung ginamit ko dito na wire, staple wire is 23/13 and kasyang-kasya naman siya guys. Kahit 50 pages lang ito, medyo makapal siya kasi nga 140 GSM yung photo paper na ginamit natin dito tapos laminated pa. So bakit ko nga ba siya in-stapler? So para maging secure ang ating mga insert and hindi siya magbaklasa. And para pantay nga yung pagka-staple ko, kung nakita nyo, sa dulo ako nagsa-stapler guys. And after nun, ayan, pinukpok ko lang siya para talaga makupress or ma-press talaga yung staple wire natin. Kumbaga hindi siya, ano guys, hindi siya umaangat, hindi siya nakaangat, ganun. So, nung nabuo ko na nga yung aking insert, tsaka naman ako gumawa ng layout para sa ating magiging cover. And ito naman yung gagamitin ko na sticker paper sa pag-print ng ating pang-cover doon sa ating hardbound photo book. So, yung photo book na pala na ginawa ko is 8x8 inches. So, dahil 8x8 nga siya, so yung ginamit ko dito na photo sticker is yung pang A3 nga. And syempre yung naka-roll na din. So, kung wala kayong ganun guys, pwede kayong magdugtong method. And kung meron naman kayong naka-roll tapos A3 lang, A4 lang yung printer nyo, so pwede nyo i-adjust yung height niya. Gawin nyo siyang 8x7.5 inches. Dahil A3 photo sticker nga yung ginamit ko dito, syempre yung photo top na ginamit ko dito is yung A3 din na naka-roll nga. And dahil mas hiyang ako mag-manual, so kahit malaki pa yan, minanual ko siya sa paglagay ng photo top. O diba? Pakabongga. Tsaka ko naman siya nilaminate. At dahil meron na nga tayong pang cover, so ito yung gagamitin natin na chipboard. So 2mm yung kapal nito. And yung size naman nito guys, so nakadepende pa rin doon sa size ng inyong insert. So kung size ng ating insert is 8x8, so nag-a-additional ako sa height ng 4mm para sa 2mm sa taas, 2mm sa baba. And sa width naman is kung ano yung width ng ating insert, so ganun din yung width nitong ating chipboard. Bali sa height lang talaga ako nag-a-add nga. And ito namang sa gitna na chipboard, so ito naman yung kapal ng ating photo book. Kaya before pa talaga tayo makapag-layout ng ating pang-cover, so kailangan muna nating makuha yung sukat ng kapal ng ating photo book nga. So 50 pages nga yung ating photo book, so yung naging kapal nga niya nasa 7mm. And dito naman sa ating spacer, so yung size nga pala nito is 5mm. Bali sundan nyo na nga lang kung ano nga yung nasa video. So kung may knowledge na nga kayo sa paggawa ng mga hardbound, so magiging madali na lang din talaga sa inyo yung paggawa nga ng mga hardbound photo book. And ito na nga, nabuo na nga natin itong ating cover. So kung nakikita nyo siya guys, ginaganyan ko yung cover. Kumbaga ini-exercise ko siya or pinapractice ko siya na i-open nga siya ng pagganon. So ganyan yung technique ko. Kumbaga i-massage natin siya. And para nga madugtong natin itong ating insert sa cover, so gumamit nga pala ako dito. Ito yung tinatawag nila na fly leaf. Bali gagamit tayo dito ng glue guys. Pero yung iba, yung nakikita ko sa iba, gumagamit sila ng sticker paper pa rin. Pero sa akin, glue nga yung gagamitin nga natin. Ay, naglagay lang ako dito ng double-sided. Itong B7000 na glue para madikit nga natin itong fly leaf. So, medyo shining shimmering kasi yung ating insert. So, dahil nakalaminate siya, baka kasi hindi dumikit itong fly leaf natin. So, ayan, naglagay lang ako ng
sa B7000. And dito naman sa spine niya guys, naglagay din ako ng glue. Kasi didikit natin itong ribbon natin and itong tawag nga nito, liner at saka itong malcloth. O, diba? So maglalagay tayo ng glue. So optional na lang yung paglagay ng glue guys kasi naka-stapler naman siya. So secure na yung mga insert natin na hindi siya magbaklasan. Pero dahil ito na nga yung process ko sa paggawa ng mga hardbound na ganito or di kaya yung mga hardbound notebook. So ganito, naglalagay na ako ng ribbon at saka nitong liner, pati nitong malcloth. So ayan, nakasanayan ko na din siya. Ito kasi is nakakatulong din siya na hindi nga magbaklasan yung mga insert. Pero kahit wala na yun, dahil naka-stapler nga yung insert natin, so hindi na siya magbaklasan. Kaya optional na lang din talaga. Pero mas maganda na meron nga siyang ribbon guys. So lagyan nyo na lang ng ribbon para mas gumanda yung photobook nyo. And ito na nga, i-combine na natin itong cover natin, pati itong ating insert. So, dito tayo maglalagay ng glue sa ating nilagay na fly leaf. So, ayan, kahit yung Elmer's glue guys, pwede nyo siyang gamitin. And ayan, make sure lang na, ayan, na-spread nyo talaga yung glue para hindi magkulubot nga yung fly leaf nga natin. And before pa naman matuyo yung glue, ayan, hagod-hagurin nyo siya para talaga mag-flatten yung mga glue na nilagay nga natin. And same process lang yung gawin nyo dito naman sa ating likod sa likod ng ating photobook. And ayan, hagod-hagod to the max. O, diba? So, after nga nito, inipit ko siya sa aking flattening machine para talaga mag-flat or magdikit talaga yung ating glue doon sa ating cover nga. And ayan, ginamitan ko pa nga dito ng cloth pang hagod-hagod, as in hagod to the max talaga. And nakalimutan ko palang ma-mention, so wag niyong dikitan yung spine guys, as in yung sa fly lip lang kayo maglagay ng glue, dun sa spine banda, wag niyo po siyang idikit doon sa cover. So ayun lang, yun lang yung natutunan ko sa paggawa ng mga ganitong hardbound, para hindi nga siya magbaklasan. And ayan, nung medyo natuyo-tuyo na, ayan, hinagod ko siya ulit. And charan, ito na siya guys, as in. So before nga niyan, in-overnight ko muna siyang i-press. So kung wala kayong flattening machine, so patungan nyo lang siya ng mabibigat. And hindi na pala nagpalagay si client dito ng garter. Kaya ganito siya, wala yung garter guys. And pagka-open nyo, charan! O, diba? And di pa tayo tapos kasi maglalagay pa tayo nitong metal corner. O, diba? So, gumamit lang ako nitong pang press. And, ayan, repeat the process. Bali, 4 na, metal corner yung nagamit ko dito. And, here's our finished product ng ating hardbound photobook 8x8 inches, 50 pages. So, diba? And hindi ko pala napakita sa inyo dito na part sa fly lip guys. Naglagay pala ako dito ng sticker paper para mag shining, shimmering, splending nga siya. And ito na nga yung ating insert. So, kung nakikita nyo sa taas, sa baba, at saka sa gilid, wala nang mga white as inakat na siya.